Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa mundong di mo inakalang matatagpuan mo ang isang taong babago ng buong pagkatao mo. Hanggang saan mo kayang ibigay ang lahat? Handa ka na bang magmahal at masaktan? O handa ka nang maging masaya sa tadhanang sadyang inilaan upang maging masaya ka sa isang taong hindi inaasahang makita ang tadhana niyong para sa isa't isa? Grabe yung panaginip ko. Kakaiba talaga, para ako nasa sinaunang panahon. Kaya ito na magising ako. Parang tila ba panaginip pa din ng lahat? Ano ba nangyayari? Nakahiga ako sa isang silid. At yung mga gamit ko eto, nasa tabi ko naman lahat. Pero nasan ako? Bakit ganito? Parang mababaliw na ako sa kakaisip kung nasaan na ba talaga ako. At mula sa labas ng silid kung nasan ako, may mga naririnig akong ingay. Sumilip ako mula sa bintana at sa mga nakikita ko, sobrang gulo ng isip ko. Bakit ganito? Natatakot ako. Parang nasa sinaunang panahon ako. Nakakatakot kasi naman, bawat tao may mga sandatang lagi nilang dala tapos kakaiba ang mga kasuotan. May mga nakabahag lang. At ito, parang may papalapit. Sa sobrang takot ko, bumalik ako sa lugar kung saan ako nakahiga kanina. Tapos ito, nagpanggap ako natutulog. Hanggang sa narinig ko na may nagbukas ng pintuan. Tapos naramdaman ko na lumapit sila sa tabi ko at naupo sila. Natatakot talaga ako. Kasi naman, hindi ko alam kung nasan ako. Tapos bakit ganito? Parang kinakabahan ako kasi naman may humawak sa dibdib ko. Mahal na prinsipe, anong ginagawa mo? Wika ng isang lalaki. Ginoo, baka kasi di na tumitibok yung puso niya. Kanina pa kasi siyang tulog. Wika naman ng isa pang lalaki, pero bakit mahal na prinsipe ang tawag sa kanya? Mahal na prinsipe, magigising din yan kapag nagutom. Wika ng isang lalaki. Ginoo, magdala ka ng pagkain dito. Nararamdaman kong anumang oras magigising na siya. Wika ng isang lalaki. Opo, mahal na prinsipe. Tapos ito, narinig ko na may isang lalaki na lumabas. Naiwan ang isa sa tabi ko. Kinakabahan ako. Baka kasi kung anong gawin sa akin ng lalaking naiwan sa loob ng silid. Tapos may humawak na naman sa dibdib ko, sa may puso ko. Nakapatong lang yung kamay niya na tila ba nakikiramdam sa bawat pagtibok ng puso ko. Tapos ito, matapos niyang hawakan ng dibdib ko, naiinis ako kasi naman nakiliti ako bigla. Kasi yung butas ng ilong ko parang may pinapasok siya na nakakakiliti. Binahinga ko bigla, tapos ito, pagmulat ko, lumayo siya sa akin at tinutukan niya ako bigla ng palaso. Teka, huwag mo akong sasaktan. Wika ako. Nakakatakot kasi. Tapos yung itsura niya, parang palaban na anumang pagkakamali ko pwede niyang bitiwan ng palaso. Sino ka? Magpakilala ka. Wika niya. Sa sobrang takot ko, nagpakilala ka agad ako. Kasi naman, baka mamatay ako nang wala sa oras kapag di ako kaagad nagpakilala. Ako si Rod, fourth year college student. Wika ko. Hindi ko maunawaan ang sinasabi mo. Anong pakay mo dito? Bakit nandito ka?
Wika niya sa akin. Hindi ko alam kung bakit andito ako. Basta tumatakbo lang ako nang mahulog ako sa isang hukay. May humahabol kasi sa akin na masamang tao. Wika ko. Ganun ba? Huwag ka mag-alala. Ligtas ka na dito. Pero bakit nagsasalita ka ng ibang wika? Saan ka nang galing? At bakit ganyan ang kasuotan mo? Wika niya. Hindi ko alam. Wika ako kasi sobrang gulong-gulo na talaga ako at di ko na alam kung anong isasagot ko. Parang sasabog na yung utak ko. Ang hirap ng ganito. Sobrang gulo ng lahat. At eto, ibinaba na niya yung palaso tapos naupo na siya malayo sa akin. Ako naman, naupo na din ng maayos sa sahig. Ako si Xiao. Ikinagagal akong makilala ka, Rod. Wika niya tapos biglang pumasok sa silid ang maraming tao na may mga dalang pagkain. Mahal na prinsipe, gising na po pala ang inyong panauhin. Andito na po ang mga pagkain. Wika ng lalaki na tila ba siya yung kausap ni Xiao kanina. Salamat, Ginoo. Pakibaba na lang ng lahat ng pagkain at iwan niyo na muna kami. Wika ni Xiao tapos ito, pagkababa ng mga pagkain. Grabe, nakakagutom. Tila ba nagugutom ka na? Para sa'yo lahat ng yan. Wika ni Xiao. Pero natatakot ako kasi ganito yung napapanood ko. Papakainin ka ng madami tapos kapag busog ka na ikaw naman yung kakainin nila. Natatakot tuloy ako. Busog pa ako. Wika ko naman. Pagkatapos kong sabihin ang salitang yun, nagulat ako kasi naman tumayo siya bigla at lumabas sa silid. At pagbalik niya sa loob, may kasama na siya. 2 lalaki na biglang lumapit sa akin. Akala ko katapusan ko na. Subalit yung 2 lalaki, eto. Sila yung nag-aasikaso sa akin. Kumuha sila ng pagkain at eto, parang tila ba isa akong maharlika na sinusubuan pa nila ng pagkain. Ako na, kaya ko na. Wika ko. Tapos ito, hinayaan na nila ako kumain ng mag-isa. At yung 2 lalaki, lumabas na at naiwan na ulit kami ni Xiao. Kumain ka lang ng madami para sa iyo lahat ng yan. Wika ni Xiao. Salamat. Pero ikaw, di ka ba kakain? Wika ko. Kumain na ako. Wika ni Xiao. Nailang tuloy ako kasi naman pinapanood niya akong kumain. Kaya naman naisipan ko na bigyan siya ng pagkain. Naalala ko, bagong grocery nga pala ako. At yung bag ko, punong-puno ng pagkain yun. Nakatingin lang si Xiao habang ako binubuksan ko yung bag ko at kumuha ako ng chocolate at binigay ko sa kanya. Ibinato ko na lang yung chocolate. Sinalo naman niya. Natatakot kasi akong lumapit kay Xiao. Baka tagain ako. Kasi naman sa tabi niya may malaking patalim na parang pangtadtad ng karne. Nakakatakot. Kaso natatawa ako. Kasi naman nakatingin lang siya doon sa chocolate na binigay ko. Pinagmamasdan niya lang to at inaamoy. Tapos nakatitig lang siya dito. Ano to? Wika ni Xiao na kanina pang nakatingin sa chocolate na hawak niya. Pagkain yan, buksan mo na. Wika ako. Tapos nagulat ako. Kasi naman, ibinaba niya sa sahig yung chocolate tapos tinaga niya gamit yung malaking itak. Nakakatakot si Xiao. Pero yung chocolate ayun, nabuksan na niya.
At nung tikman na ni Xiao yung mismong chocolate na binigay ko, natatawa ako kasi naman napapikit pa yung mga mata niya habang ninanamnam yung chocolate. Nakakatuwa. Parang first time niyang makatikim ng chocolate tapos lumabas siya bigla. Ewan ko ba kung saan siya pupunta. Naiwan ako mag-isa dito sa loob. Kaya naman, kumain na lang ako ng kumain. Kasi naman ang daming pagkain. Mga sariwang prutas tapos karamihan sa pagkain ay manok at baboy na parang lechon. Napakasarap talaga tapos may alak pa. Sulit na sulit. Kung kasama ko si Christian, naku, matutuwa yun. Pero, nasa na ba talaga ako?